At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiinit ang bangayan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kasalukuyang administrasyon matapos ang tila lantaran at matapang na banat ni PRRD kay Claire Castro, ang tagapagsalita ni President Kuting ng Norte Jr. Sa isang pampublikong pagtitipon, diretsahang pinahiya ni Duterte si Castro dahil sa umunoy pagpapakalat nito ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, hindi na raw nakapagtataka ang reaksyon ni PRRD lalo na't ilang ulit na umanong nasangkot si Castro sa paglalabas ng mga pahayag na walang sapat na ebidensya. Isang partikular na isyu ang umano'y pagsasangkot kay Duterte sa mga isyong pangseguridad na itinanggi mismo ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Dahil dito, umuugong ngayon ang posibilidad na pagsasampa ng kaso laban kay Claire Castro dahil sa umano'y fake news na ikinakalat nito sa publiko. Ayon sa kampo ni Duterte, hindi sila mangingiming gamitin ang legal na paraan upang managot ang sinumang nagpapakalat ng maling impormasyon na sumisira sa kanyang reputasyon. Hanggang sa ngayon, wala pong opisyal na pahayag mula sa kampo ni Claire Castro o Malacanang ukol sa isyong ito. Samantala, todo suporta naman ng ilang netizens kay PRRD at umani ito ng papuri sa social media matapos ang kanyang matapang na pahayag. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa mainit na bangayang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Ngayon na yung eksaktong isang buwan mula nang arestuhin at dalhin sa Dahig ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasa mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayong magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Barado si Amy, barado. But anyway, alam nyo, unawain natin si Mama Hanilet kasi alam naman natin, asawa to eh. No, dapat binibigyan natin siya ng extended na pang-uunawa. Asawa to, of course, nasasaktan. Kahit naman sino, kidnapin ba naman yung asawa mo? Yung asawa mo na alam mo, itinaya na nga ang buhay para sa Pilipinas, halos wala na ngang oras sa inyo mag-ina dahil sa pakikipaglaban, tapos ganyan pa ang gagawin, kikidnapin pa. Natural. Masakit po ang puso ni Hanilet patungkol dito, no? Pero sa isang banda naman, sa aking palagay ay meron namang naitutulong etong hearing ni Amy sa Senate, no? Sa katunayan nga, even si Robin Padilla ay nag-speech doon. Napakaganda po ng speech ni Robin Padilla. Mamaya pag-uusapan natin yan dahil talagang meron siyang hamon dyan kay Torre, no? At tinawag bang komunista? Pag-uusapan natin yan. Pero pagkatiningnan nyo, hati po ang mga Duterte dito. Again, uulitin ko po, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy. Ako rin po, hindi ko iboboto si Amy. Kaya lang, gamitin po natin. Kasi, alam mo may pakinabang din yung hearing niya. Diba? Sana nga lang, talagang madiinan palalo. Malay natin. Talagang tiyagain. Dahil alam mo ginagawa ni Amy yan para siya ay manalong senador. Ako, naniniwala ako doon. Pero syempre, kung talagang hindi tumataas ang kanyang survey at alam naman natin ay dumadaos-dos pa siya sa survey, malay natin, ipanawagan niya ang drug test ni BBM. Siya lang ang makakagawa niyan sa mga senators. Si Amy nga lang ang nakakagawa ng hearing patungkol dito sa pagkidnap kay PRRD. At si Amy lang din yung pwedeng malay mo, di ba?
Ipakontempt niya si Torre. Ipakulong niya si Torre. Ipakulong niya si Boying. Diba? Sino lang ang pumapalag? Si Amy lang. So, maraming pwede mangyari dyan. Ako nga, umaasa rin na malay natin. Siya rin ang magpa-impeach sa kapatid niya na si BBM. Okay? Hindi ko po sinasabing magtiwala tayo sa kanya. Ang punto ko lang po dito ay may naitutulong yung hearing. Na-expose. Yung yabang ni Torre. Pagtanungan naman pala, nagtatago kay Boying. Na-expose dito na ito si Boying, siga-siga. Di ba? Ang daming na-expose. Ang matapang lang dito si Boying eh. Astang presidente po si Boying, di nyo ba napapansin? Parang, alam mo yung siga sa kanto? Ganun ang datingan. Yung feeling presidente, yun. At yan, akala nyo sa ngayon walang mangyayari. Pero pag upo ni BP Sara, lahat nung lumabas dyan at na-exposed, pwedeng idemanda. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako maniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Huwag Hindi ba niya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin sa dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasasilip sa Senado. Lalo ngayon sumasama ang di umanong health ni BBM. It's about time i-expose ni Amy kung talagang hindi maganda ang kalusugan ni Marcos. Yan nga sinasabi natin mababaliwala lahat ng pagpapakitang gilas ni Amy kung wala siyang significant na gagawin. All those na paghihirap na sa mata ng taong bayan, yan ay lip service. Puro lang salita. No? So antayin natin. Malay mo, patunayan niya. I-booking niya yung vision ni Marcos, i-booking niya yung kalusugan ni Marcos, ipa-impeach niya si Marcos, pa-contempt niya si Torres, si Boying, at ano-ano pa. Wait and see tayo, okay? Again, hindi ko sinasabing iboto ninyo. Doon ang kanyang kampo kung paanong nakabiyay mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Ito paalala sa mga kabataan ngayon, lalo na doon sa mga kalaban ng gobyerno, ingat-ingatan po ninyo yung mga anak ninyo. Yung mga nag-e-expose ng kalokohan ng gobyerno, ingat-ingatan ninyo. Hindi lang po yung mga mayayamang businessman, baka yung mga anak-anak dyan, uso na naman po ang kidnapping ngayon. Ngayon, pumapalag ang business sector dahil may nakidnap sa hanay nila. Bakit hindi kayo pumalag nung panahon na kinidnap ang dating Pangulo? Diba? Ngayon, nagsasalita kayo. Pero ako'y nananawagan lang ng pag-iingat sa taong bayan. Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Ayan, teka muna, Claire. Medyo ano ka dyan, medyo mali ka dyan. Sabi niya, huwag gawin issue yung mga kidnapping nangyayari sa bansang Pilipinas ni Hanilet. Teka muna, hindi po dapat si Hanilet ang pinapagalitan ninyo. Dapat po, sugpuin ninyo. Alam mo, ikaw bilang PCO USEC, ang trabaho mo, ipakita kung ano yung magandang programa, plataforma, proyekto, pakinabang lahat ng P na nagagawa ng gobyerno, yun ang i-explain mo. Huwag mong sabihan ang mga ordinary citizen like Hanilet and like me and like us na huwag gumawa ng issue. Hindi po gumagawa ng issue. Totoo namang may nangyayaring kidnapping. Bakit ba lagi kayo nakafocus doon sa paglabas ng balita? I-focus ninyo na ayusin ninyo sa hanay ninyo yung trabaho ninyo. Kung walang kidnapping, hindi nyo kailangang sugpuin yung balitang lumalabas. Kaya lang ito sila Claire, laging nakafocus doon yung pagsugpo na lumabas yung baho ng gobyerno. Totoo naman. Di ba? Anong lalabas
kung walang bahong ginagawa ang gobyerno. Kung ginagawa nila ang dapat nilang gawin, edi walang lalabas. Kaya lang, focus kayo ng focus. Galit kayo pag kami katulad ng sinabi ni Hanilip, nagagalit kayo pag kami issue. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abenzaña. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Bastos, no? Bastos. 'Di ba? I mean, usapang mag-asawa 'to. Ha? Asaan ang puso nito si Claire? Normal eh. Normal kay Claire. Kahit sinong babae na yung asawa mo kinidnap, bagkus ang daming ginawa, matutuwa ba? Ano sinasabi mo ngayon dyan? Ha? Sisiraan pa si Duterte. Cheryl, kwento naman or kwento? Tingnan mo ha, ulitin natin yung issue na yan. Duterte sa mga nagawa pong EJK. Di ba? Nakakulong na yung 80 years old na matanda doon. Nililitis na. Etong si Claire, parang hindi abogado magsalita. An accused is considered innocent until proven guilty. Si PRRD po ay hindi po politiko. Normal na mamamayan na po si PRRD. 'Di ba? May sinabi yung kanyang asawa patungkol kay Marcos. Bakit ka nakikisawsaw sa usaping mag-asawa? Yan po ay sigaw ng puso ng isang asawa. Ikaw ay tumatawid na. Hindi ko alam, Claire, kung ikaw ba ay may selos. Nag-aastang syota ka na. 'Di ba? May mali ba sa sinasabi ni Hanilet? Totoo namang may kidnapping. Ano ngayon kung kino-congratulates niya si BBM? Karapatan po ng isang mamamayan yun. Ng isang Pilipino. 'Di ba? So, ako nakikita ko dito kay Claire, medyo talagang sumusobra na siya, no? Hindi ko na nga alam kung ito ay nagfi-feeling shota na eh. Yung galawan nito, no? Medyo wag naman sana ganun, 'di ba? Usapang may asawa na 'yan eh. Okay? Asawa ng dating presidente. Wag na lang natin isiping dating presidente, asawa ng kinidnap na lang. 'Di ba? Wag mo nang sausawan yung usapang mag-asawa. Next topic po tayo dahil may karugtong po ito, kasunod po. Ito po. Claire, nagpapakasyota at nagpapaka-doktor. Pakinggan po natin. Iginiit ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan diin ng palasyo sa anilay mga nagpapakalat ng fake news online ukol sa kwestiyon sa kalusugan ng Pangulo. Nag-viral kamakailan ng isang video clip Ayan, para sa di nakakaalam ha. Speech ng Pangulo sa paggunita ng araw ng Dumudugo yung gilagid. Hindi po ipin, gilagid po dumudugo. Kagitingan sa Quezon City noong April 9. Anong sagot ni Claire patungkol sa kalusugan ni BBM? Kung saan ayon sa netizens, tila dumudugo ang gilagid ng Pangulo. Pakiusap ng Malacanang, huwag nang mag-imbento na impormasyon ukol sa kalusugan ni PBBM. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi. Tignan mo ha, meron kayo napuna. Una, napuna nyo. Hindi niya in-explain kung ano yung nasa bibig ni Marcos. Nag-focus siya doon sa salitang fake news. Alam mo, ayan ang sinabi ni Jason sa amin. Style yan ng broadcaster. Kasi alam nyo naman natin si Jason sa veteranong broadcaster na matagal na po yan. Hindi pa siguro ako pinapanganak, talagang lehitimong media na yan. Ganyan daw ang style ng mga taong hindi nila kayang i-debunk, hindi nila kayang pasinungalingan yung nangyari sa kanila.
kung yung nangyari o yung binibintang sa kanila, hindi nila kaya. Anong sasabihin mo? Basta sabihin mo fake news. Ganyan po yung ginagawa ngayon ni Claire. Wag niya yung pakinggan yung mga fake news peddler na yan, ganyan. Pero, punahin ninyo, hindi niya ine-explain bakit dumugo or hindi niya ine-explain bakit dumudugo yung gilagid ni Marcos. Una, sa totoo nga lang, hindi dapat ikaw ang nag-i-explain nito, Claire. Dapat si Marcos mismo. Una, kasi wala ka sa posisyon. Bayad ka ng gobyerno ni Marcos para ipakita ang mga proyekto ng gobyerno. Pangalawa, bayad ka ni Marcos at ng gobyerno ni Marcos, kaya hindi ka magsasabi or wala kang credibility para magsabi ng patungkol sa kalusugan ni Marcos. In short, kahit anong pagtatanggol mo patungkol kay Marcos, walang effect. Wala pong effect yung mga pinagsasabi mo. Wala pong naniniwala sa sinasabi mo. Pangatlo, hindi ka dapat naghimasok na dyan kasi para kang nagpapakadoktor, sinasabi mo walang masama sa kalusugan ni Marcos. Kaya mo bang itaya yung karir mo dyan, Claire? Paano kung talaga merong pinagdadaan ng masamang kalusugan si Marcos? Anong sasabihin mo? Hindi mo alam? Ginagawa mo lang ang trabaho mo? Etc. Di ba? Kaya sabi ko wala siya sa posisyon eh. Huwag kang magpakadoktor. Ikaw ang nagpapakadoktor, hindi kami. Ang dapat nagpapaliwanag niyan, si Marcos mismo or yung asawa niya. Hindi ikaw. Hindi ka naman syota, di ba? I assume, Claire, hindi ka syota. So pagdating sa kalusugan ng isang tao, dapat yung mismong may-ari ng katawan ang magpaliwanag. Or yung asawa, or yung syota. Pasok ka ba ron? Ang ipaliwanag mo, yung mga magagandang ginagawa ng gobyerno natin. Di ba? Dininay mo lang, tapos hindi mo naman pinaliwanag kung bakit dumudugo. So, tama nga nung narinig ko to, sabi ko, tama si Jason sa yung mga ganitong klaseng tao. Basta sasabihin fake news tapos walang paliwanag. Po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Yan, tingnan mo ha. Siya pang nagsasalita ng ganun. Ikaw nagpapakadoktor kasi i-deny mo ng walang paliwanag. Diba? Tingnan mo. Let's look at this. Effective ba si Claire? Hindi. Bakit? Yung trust rating ni Marcos bumabagsak. Bumababa. Kasi umasa si Marcos sa pagtago sa palda nitong si Claire, which is not effective. Alam mo, sa lahat ng nangyayari ngayon, ang nakikinabang lang si Claire. Bakit? May sahod siya. Pinapasahod ng taxes ng gobyerno. Pangalawa, sumisikat siya, nakikinabang yung vlog niya. Magretiro man siya, mag-fake news man siya, ano man ang sabihin niya, hindi man siya effective. Pag alis niya dyan sa posisyon na yan, tutuloy yan sa vlog niyan, malakas na yung vlog niya. So in short, sa lahat ng ginagawa ni Claire, wala pong pakinabang si Marcos. Siya lang ang may pakinabang. Hindi naman siya epektibo eh. Yes, epektibo siya para maasar ang taong bayan. Pero bakit ba siya nilagay dyan ni Marcos? Hindi para maasar ang taong bayan. Para tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Marcos. Ang tanong, tumataas ba ang tiwala ng taong bayan kay Marcos? Hindi. Hindi effective si Claire. So hindi ko alam kung hanggang kailan to. Di ba? Yes. Nakakaasar. Yes, we are being entertained for her benefit. Wala siyang natutulong kay Marcos o kay
Tamba. Next topic po tayo. Ito, next natin. Robin Padilla, hihilahin si Torre. Si Torre, komunista ka. Ayan, pag-usapan natin ito. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Ayan. Bago ko i-play. Sino lang yung dalawang lumaban na pangulo sa komunista? Lagay nyo nga sa comment section. Walang daya na, lagay nyo. Sino yung dalawang pangulo na lumaban sa komunista? Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi Inalis din sa bansa. Pareha sila. Dalawang lumaban sa komunista. Tatandaan nyo to. Why? This is very, very important. Yung dalawang lumaban sa komunista, inalis ng bansa. That is the playbook ng komunista. Gawain po nila yan. Kung susundan natin yung paliwanag ni Robin Padilla, and I think this is public knowledge, alam naman yung style, yung pagkakatanggal ni Marcos, baka hindi po natin nalalaman. Marami pong nagsasabi, yung Marcos Sr. yung pagkakatanggal kay Marcos, yung EDSA 1, ang nanguna dyan, komunista. Okay? Malaki po ang problema natin sa komunista. Tanong, papayag ba kayo na muling manumbalik ang komunista? Hindi po to red tagging. Sinusundan ko lang po yung sinasabi ni Robin Padilla. ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo? Na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Yun, di ba? Buhay. Komunista dyan. Yung kinalaban ni Tatay Digong para ang kalsada mo, kalsada ko, kalsada natin, mga Pilipino, mapayapa dyan sa mga lintik na pumapatay na NPA, dyan sa mga namumundok, dyan sa mga child abuser, dyan sa mga recruiter. Yan ang lumini si PRRD ng komunista, tapos dadalin mo ron. Alam mo, kaya bilib na bilib ako kay Pastor Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit maraming galit si Pastor Kibuloy at nakakulong din ngayon? Bukod sa pagiging kaibigan niya kay PRRD, wala kayong makikitang pastor or politiko bukod kay PRRD and BP Sara na talagang tunay, nagbuhos ng effort, ng pera, ng karir, ng channel para sugpuin ang komunista. Wala po. Si Pastor Kibuloy lang. Kaya nga, sabi ko, malaki problema natin ngayon. Kasi yung lumalaban sa komunista, kinukulong. Yung lumalaban sa komunista, binibitbit dun sa lugar ng mga komunista. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin. Tinan mo si Joma Sison pinauuwi dito pero hindi binitawan ng Netherlands. Bakit? Kung susundan natin yung sinasabi ni Robin Padilla, komunista Tapos tayo, kalahi natin, ibinigay natin sa Netherlands na komunista. Na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila.